Ngayon mga bossing, isisingit ko lang mabilisan ho ito, ha? Isisingit ko lang mabilisan mga kababayan. Ito pangatlo o pang-apat na eroplano na po na pagpapauwi doon sa ating mga OFW, mga kababayan. No, ngayon nakakuha na ng maayos at tiyempo ang gobyerno ng Pilipinas para isa-isa pong ipauwi yung mga kababayan natin. O ayan na po. Sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ang pang-apat na chartered flight carrying 343 repatriates from Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, and Qatar has arrived today, March 23 po. Kasi naman hindi, hindi naman talaga uubra yung sinasabi ng Vice Presidente dati. Kainitan ng nagliliparan po yung mga missile, nagliliparan po yung mga drone. Di ba? O ngayon, kailangan ng tamang tiyempo, tamang panahon, tamang oras na yung mga paliparan ay unti-unti na pong mga gumagana. Makababalik ng Pilipinas ang ating mga kababayan. Kaya po, wag ho kayong magpapapaniwala, mga boss J. Pamoser, doon sa mga pinapakalat ng mga DDS. Pati yung pinakalat nila na si Baste Duterte daw ho, may ipinadalang eroplano. Putang inang yan. Walang katotohanan yun. Di ba? Wala akong katotohanan. Ay, maisingit ko lang. Napansin ko, hindi ho ito hindi soft drinks to. Tubig lang ho ito, ha? Sparkling water. Kapag kayo umiinom ng kape, lagi nyo sasabayan ng tubig. No? Bakit to? Kasi yung kape, i-dehydrate kayo niyan. Ang sabi nga, kapag bago kayo uminom ng kape sa umaga, uminom kayo ng tubig or kumain kayo ng something para hindi ma-dehydrate. Sabi ni Nino Barsaga na ating kaibigan, Daddy Mark, yung mga DDS, mga patay gutom. Oy, patay gutom daw kayo mga DDS, sabi ni Kap Nino. Oh, palakpakan po natin, nandiyan po yung kaibigan natin na si Kap Nino Barsaga. No? Ikaw, Kap, maikwento ko sa hindi pa nakakarinig ng mga kwento natin. Nakasama ko na huya si Kap Nino Barsaga, mga bossing. Kasama namin sila Boss Mike Cervera. Di ba? Kap Nino doon sa Mayon. Maikwento ko lang. Tahimik. Yung nakikita nyo na si Kap Nino na palamura, sisigaw-sigaw at kung ano-ano mga sinasabi. Tahimik ko, mga bossing. Katabi ko, nakaganon, sabi ko. Nako, eto si Kap, baka manyakin ako ni Kap ha. Hindi ho ganun si Kap Nino, mga kababayan. Napakabuting tao ni Kap Nino. Tahimik lang po, nakaganon mga boss. Hindi ho nagsasalita. Ako na ho ang nagtanong, Kap Nino, bakit napakatahimik mo dyan? Eto, katabi mo na ako. No, magkwentuhan tayo. Sabi sa akin, hindi, ganito talaga ako, Mark. No? Napansin ko ho, yung mata lang niya, yung gumagalaw. Nakaganon, no? Nakatingin po pala sa burat ko. Kaya pala tatahi-tahimik, nakaganon lang si Kap Nino. Hindi, nakatingin ako sa burat mo eh. Sabi, bumubukol eh. Anyway mga bossing, bumalik na tayo si Kap Nino kasi eto yan ang palatandaan mga kababayan na hindi po hinahayaan ng ating mga leader sa pero na lang po yung mga iba. No, hindi po tayo hinahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos lalo na po sa kalagitnaan ng mga ganitong mga pangyayari kagaya ng mga digmaan po. At eto pa ho mga bossing. Nako, magagalit yung mga dito, DDS. Bakit po? Lalong mapapalapit po ang puso ng mga Bicolano dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan niyo po. Mega cold storage facility sa Camarines Sur. Bicol. 'Di ba? Ano sabi dito? Mega cold storage facility. The construction of this facility reflects that the government's steadfast commitment to strengthening the national food supply system through the unwavering support of His Excellency President Bongbong Marcos. Nako, nakita niyo ho iyan? Meron pang kadiwa. Ganda naman ng jeep na ito. Ako gusto kong magkaroon ng ganyang jeep, mga bossing. Sa Pilipinas, kung sakali po na dyan na ako tumira, no?
Gusto ko yung service ko, jeep na ganyan. Pero magandang gawa. Yung materyales o gagamitin sa jeep, maganda. Tapos aircon. O di ba? Pero ito ang ganda oh. Nandiyan na lahat oh. Mismo hindi ka na pupunta sa hindi ka na mag-aaksaya ng krudo, hindi ka na mag-aaksaya ng gasolina pamotor papunta sa talipapa o sa bilihan o sa palengke. Dadaan na sa inyo yung Kadiwa, Province of Camarines. Ala na. Lalo at tuluyan na pong magsasanib puwersa. At ito naman pong mega cold storage mga bossing para hindi po mapanisan o pwede pong pag-imbakan ng mga goods. Siguro nung mga magsasaka. Di ba Rodrigo Duterte? O kamusta ka dyan sa Oblo? No? Naway okay ka lang dyan at naway hindi. Bagong gising yan. Panigurado si boss Rodrigo Duterte. Ganyan po. Ayan, oy mga DDS. Psst! Hindi nyo kami tinatanong kung ano ang namin, kung ano ang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? May isisingit ako. Mabilisan lang ho. Dahil napag-usapan na po natin ang Pangulo diyan sa mega cold storage ho, diyan sa Bicol. Singit ko lang ho itong kay Sandro mga kababayan. Biruin mo Sandro Marcos wants new graduates daw ho, mga bossing. Sandro Marcos wants new graduates o grads to get transcript diplomas for free. Bakit? May bayad ba yung diploma diyan sa Pilipinas? Hindi ko alam, no? Pero magandang balita ho ito, panigurado, lalo na doon sa mga kababayan natin. Ito daw po yung explanatory niyan, mga bossing. Ito yung explain diyan. Basahin ko. The Constitution recognized the close relationship between education and labor in national development. Article 2, Section 17, direct the Senate to give priority to education. Nakita niyo po yan? Priority nitong mag-ama, pag-aaral. Di ba? Nakita niyo yung sipag ng Pangulo at nung anak na si Sandro Marcos. Pero sa mga DDS, naku po, wala pa ding galing. Ang magaling pa din ho sa kanila, si Baste na nakadila na nakaganon. Taken together, this provision highlights the importance of ensuring that graduates are able to transition effectively from education to the workforce. Unemployment and underemployment continue to pose significant challenge in the Philippines in labor market. Totoo ho yan. No? Data from the Philippine Statistics Authority shows that approximately 2.16 million Filipinos were unemployed by January 2025, while 13.3% of employed individuals remain underemployed. No? Reflecting the continuing difficulty many Filipino face in securing stable and meaningful work. Young job seekers are particularly the affected, and young Filipinos entering the labor market often face greater difficulties